Okay, so good day to each and every one of you. Now, we will be having the second part of our discussion when it comes to the context of science, technology, and society. And for this discussion, pag-uusapan natin ay ang existence ng cradles of early science. Or basically, pag-uusapan po natin kung saan nga ba at kung paano nga ba nagsimula ang sciences based on different civilizations. For this discussion, magfo-focus po tayo sa anim na mga civilizations that actually provided a lot of key changes pagdating po sa science and technology na even actually until now ay kinoconsider pa rin po natin yung utilization ng bawat isa sa kanila. So we'll be talking about the existence po ng Sumerian civilization, Babylonian civilization, Egyptian civilization, Greek civilization, Roman, and Chinese civilization. Now, the thing that is actually quite similar po sa lahat ng mga nasa ancient civilizations natin, all of them were actually created because of the existence po ng bodies of water na malapit sa kanila. That's actually one of the common thing na mapapansin po ninyo mamaya while we are conducting the discussion regarding these different civilizations. Okay? Now, let's start with the existence po ng Sumerian civilization that is actually situated po sa Mesopotamia or modern-day Iraq and Jordan. So ang Sumerian civilization po actually flourished on the northernmost tip of the ancient Mesopotamia or tinatawag po natin na Fertile Crescent. This is also known as the cradle of early civilization kasi sa Mesopotamia po natin matatagpuan ang pinakamatandang civilization. And that civilization nga po is this, the Sumerian civilization. So, existence po ng Sumerian civilization actually thrived in between the Tigris and the Euphrates River. Okay? So, yung area po na yun po yung pinaka naging reason kung bakit nga ba naging fertile ang mismong crescent or ang location na to. The reason why it is called Fertile Crescent kasi nga po fertile and pa-crescent yung mismong shape nung existence po ni, sa pagitan between the Tigris and the Euphrates River or Ilog Euphrates at Ilog Tigris. So, ang Sumerian civilization po provided a lot of key features pagdating po sa changes ng science and technology. So, its utilization po ng creation ng mismong mass-produced pottery ay ang isa sa mga naging dahilan po kung bakit nga ba nagkaroon dito ng sabihin na po natin na creation of the actual sets of materials na ginagamit sa loob ng isang bahay. Okay? With the creation po ng mismong pottery, humans or the early Mesopotamians, they are no longer nomads, but rather they can now actually live under one roof or collectively as a family in a specific society. So, ang creation po ng pottery, isa po ito dun sa mga early remnants na meron silang na-realize sa kinakailangan nilang mga gamit na gamitin at itong mga gamit na to ay kailang ginawa. At pottery nga po ang kanilang na-consider to utilize when it comes to that particular matter. So, ang pot or mga palayok, they are created through the existence po ng soil and water. Saan nga nanggagaling yung tubig? Mula po ito sa Tigris and sa Euphrates River. Because of the abundance of water existing in this particular area, yun po yung nagamit nila para sa mga na mass-produce na mga potteries na available sa mismo civilization na to. And the oldest pots were actually unearthed sa mismong area ng kung saan nga ba nagsimula or nanggaling ang Sumerian civilization. Then other than the existence po ng pottery, they also provided one of the best ways para ma-transport ang mga pottery and agricultural products na meron sa kanila. Since they are no longer hunters, they are no longer gatherers, but they are considered as individuals na gumagamit na or gumagawa na ng agriculture, okay? The existence po ng mga early wheels and chariots ang naging dahilan kung bakit nga ba mas napabilis nila yung pagdala ng iba't ibang mga produkto mula sa mga kalapit na mga bayan and even in the Babylonian and the Assyrian civilization na malapit sa kanila. When this particular, the creation of the actual wheels were invented, mas napabilis ngayon yung pag-travel ng mga pagkain
and at the same time, pag-travel na rin ng mga malalaki at mga mabibigat na gamit na hindi na lamang yung mga hayop nila ang kanilang na-utilize for them to transport those goods. So, the existence po ng wheels and chariots ang naging dahilan kung bakit nga ba nag-flourish din lalo ang Sumerian civilization. Then other than that, they created one of the earliest writing system known, which is the cuneiform. So, ang cuneiform po, it is utilizing different strokes and lines para sila ay makagawa ng mga specific na statements. And they are usually placing it, nung simula, nilalagay nila ito sa mismong clay. Then later on, na-discover po nila yung existence ng metallurgy, ginagamit or nilalagay na rin nila yung mismong cuneiform sa mga copper tablets. Okay? Actually, isa nga doon sa mga pinakaunang form ng or yung na-unearthed na document from ancient Sumer civilization is actually a document na nagsasabi na mali yung type ng produkto na naibigay sa kanila or mali yung quality ng product na naibigay dito sa isang specific na merchant na ito. So, kung mapapansin po natin, yung means of communication nila is actually focused not only on the actual communication ng pagbibigay ng balita, but even providing that certain type of relief pagdating dun sa mga products na kanilang inaangkat or dinadala sa iba't ibang mga lugar. In the case of the Sumerian as well, ang metallurgy po ay mas nag-focus sa mga embellishments, sa mga jewels, okay, or sa mga jewelries, na hindi pa to ginagamit talaga directly as a form of weapon, kundi ginagamit pa lang po nila ito as tools. Kasi in the case of the early Sumerians, sila din po ay nagkaroon dito ng context ng utilization ng mathematics. Pero this is the type of mathematics po na nakafocus lang sa counting. Okay? Ganun lang po yung type ng basic mathematics nila. And it's not the type of mathematics na ginagamit na for engineering. But it's more of the counting mathematics, kung gaano nga ba karami yung bigat, gaano nga ba karami yung hibla ng available dito na palay, or yung iba't ibang mga goods na kanilang pinadala. So yun po yun mga nakatala sa mismong cuneiform that they actually first created. So ang case po ng Sumerian civilization flourished for a long time and it coexisted yung isa pa sa mga civilizations na related sa Sumerian civilization. And that is the Babylonian, the Babylonia kingdom or the civilization of the Babylonians. Okay? So, it is now present in the actual center, okay, ng mismong Fertile Crescent. So as you can observe nga po, nandito yung earlier known part of Sumerian civilization. Then, nung nag-flourish po ang Babylonian civilization, naging available na po sila dito sa mismong crescent na to. Then, the Assyrian civilization na malapit naman sa may location of the Mediterranean Sea. So, katulad po ng Sumerian civilization, ang Babylonian civilization flourished sa Tigris and sa Euphrates River. Kaso nga lang, ang mga Babylonians became more inventive pagdating doon sa existence ng kanilang agriculture. Since medyo malayo sila sa pinanggagalingan ng tubig, they found a way na gumawa ng paraan ngayon para mapalapit yung tubig sa kanila. And that is the reason why they created intricate canals and irrigation system. Na yun rin ang dahilan kung bakit nga ba ang mga Babylonians ay nagkaroon sila dito ng flourishing na gardens known as the Hanging Gardens of Babylon. It is not technically hanging, pero ito lang po ay napapaligiran kasi ng tubig, kaya mukha siyang nakalutang. So the Hanging Gardens of Babylon provided now that idea na possible ka palang magkaroon ng agricultural lands kahit malayo ka sa source ng tubig. Kahit malayo ka din sa mismong source ng tubig, which is the Euphrates and the Tigris River, pwede ka pa rin makagawa or possible ka pa rin na mag-conduct or magkaroon ng agricultural lands. And that's the thing po na ginawa ng mga Babylonians. And yung existence po ng kanal na to became one of the key figures kung bakit nga ba nag-flourish ang agriculture and even ang civilization ng Babylonian until they surpassed the Sumerian civilization. So, ganun po katagal. Okay? Ganun katindi yung naging epekto ng creation ng kanal. Kasi hindi na lamang po ito yung kanal na alam natin ngayon, kundi pati yung malinis talaga na tubig ay dumadaloy dito. Irrigation system. Then, because of the intricate agriculture na meron sa kanila, they now utilize the stars
to catalog kung kailan nga ba dapat sila mag-harvest, kung kailan sila dapat magtanim. They created here a star catalog which is related with astrology that focuses now on the different placements of the stars, kung ano nga ba yung crops na pwede nating itanim during this particular time. O kapag nakita mo tong Cassiopeia, for instance, this particular type of constellation, ano yung dapat na itanim mo? Because they already know kung ano nga ba yung, or na-observe na po nila sa mga crops sila na kapag ito ay tinanim during this time, they will flourish. Okay? Or dadami sila, or magiging mas mayabong yung existence sa mga halaman na to. So they utilized the stars, astrology to be more precise, para magamit po nila ngayon yung existence ng placements or yung location ng iba't ibang mga constellations pagdating sa kanilang mga pananim. Even on their celebrations. Okay? Kasi nung unang panahon nga po or nung ancient times, wala pa namang kalendaryo. So, ang star catalog po ang naging dahilan kung bakit nga ba nagkaroon ng calendars. And this particular calendar were now modified and utilized by the next civilization, which is the Egyptian civilization. So in the case of the Egyptian civilization, they actually began between 5,000 to 3,100 BC. And it's now situated in the northeastern part of Africa and thrived along the Nile River. So the longest river, which is the Nile River, ito na po ang kinoconsider natin na ilog ng buhay ng mga Egyptians. Okay? They created the first calendar through the writing system, which is the hieroglyphics. Okay? Kaya mapapansin din po natin na nag-flourish ang Egyptians kasi inadapt po nila yung iba't ibang mga ginawa ng mga mas nauna pang mga civilizations. Now, ano nga pa nga ba yung mga naging significance ng existence ng Egyptians pagdating po sa mismong science and technology? They also created here mathematics in such a way that mathematics is utilized not only for counting, but for computation. Specifically, pagdating po sa kailang engineering marvels. Katulad na lamang ng existence dito ng Valley of the Kings, the Pyramids of Giza, the existence po ng mismong City of Alexandria, okay? And iba't iba pa pong mga monuments sa kalang pinagawa para sa kalang mga pharaohs. What they utilized here is intricate mathematics and ang utilization din po ng mga canals. So, probably some of you will say na probably aliens built the pyramids because of their precise nature. But remember, the way how our ancestors thought of a lot of things, mapa-mathematics man ito, stars man ito, placements ng iba't ibang mga bagay, they are more intuitive, to be honest, than us, than our generation. So, there's a lot of studies na nagsasuggest na possible na ginamit nila yung mga canals that were utilized by the Babylonians, okay? Dinala nila ito or ginawa or minimik nila ito. At yun ang naging dahilan kung bakit nga ba ang tubig mula sa Nile River ay napaagos sila papalapit dito sa mga creations or sa mga locations kung saan nila ginawa ang mga pyramids. Okay? And because of the creation of this particular pyramids or the creation or existence po nitong mga kanal na to, napalutang dito yung mga malalaking bloke ng lime na ginamit nila or limestone na ginamit nila para sa mga pyramids na to. And with their intricate mathematics for engineering, naging specific, naging precise yung alignment ng mga pyramids on how it is created and how the chambers inside of it were created. So mathematics is the answer for this. It is not aliens. Okay, those are not aliens, but rather mathematics and intricate sciences. Formal sciences to be more precise. Okay? Then bakit po natin ito nasabi? Kasi meron po silang document dito through the existence po ng paper. Gumamit na sila dito ng papel sa existence ng papyrus. Unlike po ng ginamit ng cuneiform or ng Sumerian na gumamit sila dito ng existence ng clay. Ngayon ang mga Egyptians gumamit na sila dito ng papel na gawa po sa damo, which is the papyrus. Okay? Imagining po niyo, or I will be providing na lang pala, not imagine, I will be providing some additional videos regarding this part para mas maintindihan po ninyo yung kung saan nga ba talaga nanggagaling ang papyrus. Kasi even po yung kalang hieroglyphics or yung kalang writing system, ito nga po ay provided din dito sa papyrus na ito. And some of them are engraved dito sa mga tombstones that were created for
the pharaohs. And speaking of pharaohs, according to the Egyptians, one of the best thing that you can actually do is to die. And that's the reason why they basically revere the existence po ng death. They respect the dead and they do mummification. Actually, lahat po ng organs ng isang mummified individual ay tinatanggal except for the heart. Because the Egyptians believe that the heart is where the soul is located. So, tinatanggal po nila even yung utak ng isang tao. Okay? Tinatanggal nila yung internal organs para hindi po kaagad mabulok. Then, they are now utilizing different types of concoction para magstay or para po mailagay ito sa balat at hindi kaagad maagdas ang isang bangkay. Because they believe in the afterlife. Okay? They believe that ang existence po ng isang individual, kapag ito po ay na-preserve ninyo yung kanyang mismong remains, and once they went to the afterlife, possible na sila ay magbalik pa. Okay? And those are some of the things po na related when it comes to the existence po ng Egyptian civilization. Kung mapapansin po natin, bukod sa existence ng Red Sea and the Nile River, sa ibabaw po ng Egypt, nandito ang Mediterranean Sea. And that is now the location kung saan nga ba malapit ang susunod natin na dalawang civilization, which is the Greek and the Roman civilization. So take note lang po that when it comes to the Greek and Roman civilization, hindi po sila masyado nag-focus dito sa existence lang ng mga inventions. They refined some inventions, pero mas nag-focus po sila dito sa existence ng tinatawag po natin na philosophy or love of science. They focus more on studying, they focus more on the craft, kaysa po sa paggawa ng napakaraming inventions. Kaya mapapansin ninyo more on knowledge, more on books, more on scholastics ang provided ng mga Greeks and ng mga Italians, or the Romans, because dun sila mas nag-focus, dun sila mas magaling. And they maximize their knowledge pagdating sa mga bagay na to. So, simulan po muna sa Greek civilization. So, ang Greek civilization emerged at around 1100 BC in the northeastern portion of the Mediterranean Sea. Okay? So, ito po ang naging pillar of the Western civilization. And Greece became one of the strongest European civilization to ever exist, other than the Roman civilization. Isa po sa mga nakatulong sa kanila dito ay yung water mill para mas lalo pong mapadali yung movement ng mismong water from one canal to another canal. And even, speaking of water, existence din po ng water clock was actually invented by the Greeks. Then, other than the Greek mythology, other than the Greek concepts na related nga po sa bansa na ito, ang existence din po ng iba't ibang mga architectural marvels nila ay related din sa application ng science, technology, and engineering. Okay? Kaya po sobrang ganda kung kayo man pa pupunta sa Greece, kung pupuntahan nyo po dito yung iba't ibang mga locations na kung saan matatagpuan ang area where they revere their gods, especially Zeus, okay? Itong iba't ibang mga deities na to when it comes to their mythology. Ito po ay sinasamba nila. Ito po ay kinakalinga nila. Then, other than the Greek civilization, there's also the Roman civilization on the other side naman po after the flourishing of the Greek civilization. After pong unti-unting mag-die down ng Greek civilization, ang Roman civilization or the Roman Empire naman ang nabuhay, which is existing nga po sa mismong Italy. So the Roman Empire was one of the largest in history, and contiguous territories po nito include Europe, North Africa, and the Middle East. Ito po yung ilan sa mga nasakop po talaga ng Roman Empire. And during this particular time, they provided a lot of significant things pagdating po sa mismong development ng science and technology. Halimbawa na lang po dito yung existence ng Roman numerals, okay, for the numbers, for mathematics. Ang Gazette, which is the Acta Diurna, na isa po sa mga pinaka naging well-known na pamaraan ng kung paano nga ba na ikakalat ng information sa buong Roman Empire. Then, they started the creation of the codex and the idea po ng bookbinding. Pero dati yung mga libro nila, ginagawa lang po ito ng mano-mano. Okay? So, mano-mano lang po itong sinusulat, nakahandwritten po lahat ng mga documents pagdating dito sa mga books na to. Kaya po,
For some individuals, for the philosophers, naintindihan nila to, hindi na scrolls yung ginagamit nila, kundi mga libro na. Unlike sa papyrus pagdating sa mismong ancient Egypt. Okay? Then, other than that, yung context po ng existence ng bookbinding, isa rin po sa mga naging dahilan kung bakit nga ba mas lalong naging widespread unti-unti ang literacy across the Roman Empire. Okay? Kaya po naging significant dito yung existence ng literacy or pagtaas ng literacy rate pagdating sa maraming individuals. And lastly, other than the existence po ng Roman Empire, dumako naman tayo sa Asia, which consists or which possess the oldest, the largest, and the longest na civilization that ever existed in Asia, which is the Chinese civilization. So, ang case po ng Chinese civilization, ito po ay matatagpuan natin sa dalawang river system known as the Huang River and the Yangtze River. So, Huang and Yangtze River provided now how Chinese civilizations flourish at kung paano nga ba nila ginamit ang agriculture at yung pagmimina sa iba't ibang mga pamaraan. Halimbawa na lang dito, the Chinese, they discovered the gunpowder. Then, dati ginagamit lang po ito for festivities hanggang sa unti-unti na itong nagamit for war. Something that is already negative. Okay? Then, ang Chinese, they also discovered how they can utilize the cocoons na galing po sa mga moth to utilize silk para sa kanilang mga sinusuot na tela. Then, Eastern form of medicine with the existence po ng acupuncture and syempre ang utilization po ng tsaa or ng tea. So, ang existence po ng Chinese civilization, there are a lot of literatures po pagdating sa mga bagay nito. Even nga po yung creation ng mismong Great Wall of China is an engineering marvel. Pero contrary to popular belief, hindi po visible sa solar system or hindi po visible sa International Space Station ang mismong Great Wall of China. Okay? So, hindi po siya visible, to be honest. It is just a myth. Okay? Hindi po yung totoo. Kaya kahit picture po in China, hindi nyo makikita dun yung Great Wall of China mula po sa space. So, in this particular instances, yun po yung ilan sa mga bagay na kailangan po natin tandaan when it comes to the creation of the cradles of early sciences. Pagdating po sa mga civilizations na to. These civilizations flourish because of the existence of water. Kaya mahalaga po ang pagiging malapit, even ang Pilipinas, sa bodies of water. Na kapag pinag-usapan po natin to sa future discussions natin, mapapansin po natin na pati rin sa Pilipinas, common ang trend na to. Kung ang Sumerian and Babylonian, sila ay nasa gitna ng Tigris and Euphrates River, kung ang Roman and Greek civilization, pareho sila nasa Mediterranean Sea, kung ang Egyptian civilization ay nasa Nile River, then meron namang Yangtze and Huang River for the Chinese civilization. Sa Pilipinas, iba rin ang epekto ng katubigan pagdating po sa mismong civilization or sa flourishing science and technology pagdating sa ating bansa. So this is the second part po ng discussion natin and I will be providing the next part on the next video. Okay, so see you then!